ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma o ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa banal na misang ito ang mga taong pinangakuan natin na sila'y ating ipagdadasal. Ganon din ang mga taong umaasa at humihingi ng ating panalangin. At upang tayo po ay maging marapat dumalo sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at ihingi ito sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sinuhong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya upang ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulubdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit nagtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit. O poon ng iyong wagas na pag-ibig, ya mga pag-asa'y sa iyong nasasali. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita.
Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan niya sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong ikalawang linggo ng Kwaresma, atin pong natunghayan sa mabuting balita ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus o yung tinatawag po nating Transfiguration. Ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ay nagpapakita o nagpapahayag sa kanyang mga alagad ng panibagong pag-asa, panibagong sigla sa pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kung atin pong babalikan, noong tinawag ng Panginoong Hesus ang 12 alagad mula sa kanilang sariling buhay, mayroong mga mangingisda, mayroong maniningil ng buwis, at iba't ibang ordinaryong pamumuhay. Tinawag ng Panginoong Hesus ang 12. At nung sila ay sumunod, kanilang nasaksihan ang kapangyarihan ni Hesus. At kanilang napatunayan na si Hesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang makapangyarihan. Sapagkat nakita nila, hindi lang magaling magturo, kung hindi nakita mismo nila yung kapangyarihan.
sa iba't ibang mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Maraming napagaling na mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinapalayas ang demonyo. Nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Napapatahimik o napapakalma ang malakas na hangin at ang malakas na alon. Napaparami ang tinapay at ang isda at napapakain ang libu-libong tao. At marami pang bagay na mga himala na nasaksihan ng mga alagad bilang patunay na si Jesus ay makapangyarihan, siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya ang mga alagad, hangang-hanga, ang taas ng paghanga sa ating Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang ang nakagagawa ng mga ganitong bagay. Siya lamang ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang makapangyarihan. Ngunit, ipinagtapat ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na bahagi ng kanyang misyon bilang Mesiyas na siya ay magbabata ng hirap. Siya ay pagkakanulo ng matatanda, pahihirapan, bubugbugin, pagpapasanin ng krus, ipapako sa krus, mamamatay sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, muling mabubuhay. Hindi po maunawaan at hindi matanggap ng mga alagad. Paano mangyayari? Kitang-kita namin ang iyong kapangyarihan. Kahit nga ang demonyo takot sa inyo, nakakalakad ka nga sa ibabaw ng tubig, kaya mo nga bumuhay ng patay. Paano mangyayaring ikaw ay magiging mahina, ikaw ay paparusahan, ikaw ay pagpapasanin at ipapako sa krus? Paano mangyayaring ikaw ay mamamatay sa krus? Hindi po agad maunawaan at hindi matanggap ng mga alagad na ang kanilang kinikilalang Mesiyas at makapangyarihan ay biglang magiging mahina, biglang paparusahan, pagpapasanin ng krus, biglang mamamatay sa krus. Kaya yung mataas na paghanga ng mga alagad sa Panginoong Hesus, lagpak, unti-unting nanghina, unti-unting nawala ang kanilang pananalig sa ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi nila matanggap at hindi nila maunawaan na ang kanilang sinusundan at kinikilalang Mesiyas na magliligtas sa kanila ay pahihirapan laang naman pala. Papatayin din laang naman pala. Para saan pa ang kanilang pagsunod? Kung mauuwi din laang naman sa pagpaparusa at kamatayan. Ramdam at alam ng Panginoong Hesus na nanghihina ang mga alagad. Nagdududa sa Kanya. Matapos niyang sabihin ang katotohanan na ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ay bahagi ng kanyang misyon. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, nagbagong anyo ng transfiguration para ipakita sa mga alagad na hindi sa paghihirap natatapos, hindi sa kamatayan nagwawakas ang buhay. Yung kanyang pagbabagong anyo, ipinasilip sa kanyang mga alagad. Ito ang kahahantungan ng buhay. Oo, may paghihirap. Oo, may sakripisyo. Oo, kinakailangan pasinin ang krus. Oo, may kamatayan. Pero hindi dyan nagwawakas ang buhay. Dahil ang hantungan ng buhay ay ang kaningningan, ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay na ipinasilip niya sa kanyang mga alagad nung siya'y magbagong anyo. At kanya naman talagang ginawa nung siya ay muling nabuhay. Kaya yung kanyang pagbabagong anyo ay nagbibigay ng panibagong sigla, panibagong pag-asa at pampalakas ng loob sa mga alagad na huwag kayong matakot
harapin ang paghihirap. Huwag kayong matakot magsakripisyo. Huwag kayong matakot magpasa ng krus. At kahit sa harap ng kamatayan, huwag kayong matakot. Kung kayo'y mananatiling kaugnay ng Panginoong Hesus, sinisigurado niya na ang hantungan ng buhay, hindi paghihirap, hindi kamatayan, kung hindi ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Kaya mga minamahal, yan din po ang ipinapaalala sa atin. Lalo't higit ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay tinatawagan na magsakripisyo, mag-ayuno, manalangin, magkawang gawa. Hindi dahil para pahirapan natin ang ating sarili, kung hindi pakikiisa natin sa sakripisyo ni Kristo, upang tayo ay isama din niya sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ipinasisilip sa atin na hindi sa kamatayan, hindi sa paghihirap nagwawakas ang buhay natin. Dahil may kaningningan, may kaluwalhatian ng muling pagkabuhay, yan ang hantungan ng buhay natin. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus, tulad ng sinasabi niya sa kanyang mga alagad, huwag po tayong manghina ang loob kapag nakakaranas ng sakripisyo at paghihirap. Huwag po tayong matakot magpasa ng krus sa ating buhay araw-araw. Opo, mahirap. Opo, masakit. Opo, hindi natin maunawaan. Pero huwag po tayong manghihina ang loob. Huwag tayong susuko. Huwag mawawala ang ating pananampalataya. Dahil ang hantungan ng lahat, kung tayo'y nakikiisa kay Kristo, ay ang kaginhawahan, kaluwalhatian at kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sinugo ng butihing Ama ang kanyang bugtong na anak upang mapahatdan niya tayo ng mga biyaya ng kaligtasan. Kalakip ang malaking pananampalataya, hingin natin sa Kanya na manatili sa atin ang masagana niyang awa at pagpapala. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa simbahang Katolika, upang ang pagpapalang inilaan niya sa lahi ni Abraham ay magpatuloy sa ating panahon at maakay nawa ang lahat ng mananampalataya sa landas na maghahatid kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang kagandahang loob na inilaan ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay matamo ng sangkatauhan at magapinawa ng sanlibutan ang adhikaing sumisira sa kapayapaan at kaunlaran ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa mga taong salat sa kayamanan, sa katawan at kaluluwa, bunga ng dinaranas na sakit, kawalang katarungan at pang-aapi,
upang ang pagpapalang inilalaan ng Diyos sa kanyang bayan ay kanilang matamo at magpatibay nawa sa kanilang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa ating pamilya, upang ang kaluguran ng Diyos sa bugtong na anak ay maging mithiin natin at ang pananampalataya nawa natin ang mag-akay sa atin sa pagbabagong anyo ng puso at katauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Mapagmahal naming Ama, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga na paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga na paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangala sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sanang Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalis-linisang sposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating ipahayag ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito po ang ating Panginoong Kristo. Ito ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat inaanyayahan sa kanyang banal na piging, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa banal na pamilya. O Diyos, ibinigay mong huwaran sa amin ang banal na pamilya. Loobin mong masunod namin ang kanilang pagmamahalan at banal na pamumuhay upang matamo namin ang ligaya at gantimpalang walang hanggang sa langit. Alang-alang sa anak mo na si Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan siya nawa. Atin pong pasalamatan ang nauna sa panalangin para sa banal na pamilya, sina Mr. and Mrs. Albert and Regine Palingayan at ang kanilang anak na si Kian. Palakpakan po natin sila. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihan at laging mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.